So hello mga koys, mapagpalang araw po sa ating lahat. So yun, thank you mga koys sa mga nakapanood po ng ating last content. So ito po. So yan, tumalakay po yan dun sa ating 2009 na hinahanap natin na die 3. So panoorin po nating mabuti. Gaya nga po ng sinasabi ko palagi, panoorin nyo pong mabuti. Kahit bagong kolektor, matututo po dito po sa ating content yan. So kung ma-hunt nyo po yan, bibiling ko po sa inyo yan ng ganong halaga. Yung sinabi ko po dun sa content na yan. So wag lang tayong basta-basta mag-submit ng barya. So marami po sa atin na nagsasubmit lang po basta ng barya. So hahanapin lang yung ating FB account and then magsasubmit lang ng basta ng barya. So sundin po natin maigi instruction. Paki-screenshot po yung comment. Kailangan po yung comment po natin. Nasa ganun malaman ko po na bumisita po talaga tayo dito sa ating YouTube channel. So yun, sa mga bago, pakitapos lang po yung content, pakitapos lang po yung video. Na sa ganun malaman po natin kung anong detalye po o kung anong barya po yung aking binibili. Yan. So yung iba po kasi, tinitignan lang yung pinaka thumbnail niya. So kung ganun, kasi ang mangyayari, malilito lang po kayo lalo dun sa content o dun sa hinahanap po natin barya. Ang mangyayari po niyan, paulit-ulit lang po tayo dun sa content na yon. So yan mga coins may comment nga po pala dun sa ating last content. So ito po. So yan, basahin po natin yung comment ni Sir Jomar. Yan. So ito po. Ang hirap mo namang kasing mabilan ng coins o bumili daw ng coins. Hinahanap mo kasi yung mga bagong ganyan. Taon may bago pa kaya yan? So kahit luma, sana bilhin mo, okay naman at marunong ka naman maglinis ng barya. So yan mga bossing, yung 2009 na die 3, sabi ko nga po sa inyo, kahit circulated, kahit hindi po maganda yung kondisyon, bibilhin ko po yan. Yan. Basta tamang variant, syempre tamang presyo din po yung aking ibibigay. So marami po kasi sa atin nalilito. So bakit ba tayo nalilito? Kasi nga po, hindi po natin pinapanood ng mabuti yung content. Yan. So, nandun naman po, in-specify naman po natin. So, sana tapusin nyo po yung content at panoorin po natin mabuti. Sabi ko nga po sa inyo, pwede nyo balikan yung content na sa ganun, maunawaan po nating mabuti. So, yun, marami rin nagsasubmit sa atin ng mga bariyang ganun na 2009, kalimitan po is die 2. So, tinakal po natin yan dun sa ating content na last content natin. So, yun. Sana medyo hindi na po tayo makonfuse kasi ang mangyayari po niyan, mag-i-end up lang po tayo ng paulit-ulit lang tayo dun sa content na yun. So, sa mga bago, please panoorin po natin maigi yung content. So, yan in this video mga coins, atin talakayin itong mga piso na non-magnetic. So, ilang variant po ba yan? So, yun. Masasabi ko lang mga coins, panoorin po natin mabuti at tapusin po natin yung content. So, huwag natin masyadong patagalin pa. So, tara, samahan niyo po ako. Let's go! So hello mga coins, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yun, nais ko lang pong i-congrats yung ating bossing na si Sir Jess. So ito po, yan. So makikita nyo mga coins, 1k followers na po siya. So yun, subscribe nyo lang po si bossing and panoorin po natin mga content din ni Sir. So yun, Sir, good luck sa inyong yung channel and yun, advice lang, konting advice lang. Wag kang tamarin mag-content para mahabol mo yung watch hour and syempre ma-monetize ka na rin katulad ng ating YouTube channel. So yun, thank you rin sir sa suporta po na inyong binigay sa ating YT channel. Si Sir Jess po, isa sa mga pioneer po natin yan dito sa ating YouTube channel. So isa rin po siya sa mga nanalo dati nung nagpa-Gcash tayo bago tayo mag 1k subscriber. Yun. So yun, thank you Sir Jess in behalf ng ating Macoins na YouTube channel. Congrats po. Konti na lang ma-achieve mo na yung watch hour natin. So yun, sipagan mo lang.
Yun lang talaga yung susi doon. So yun, konting suporta lang mga bossing sa ating kaboss din na nagko-content. So yun. So yun na mga kainsa, itong content po na to, kaya po natin tinalakay is dahil po sa ating isang sa mga subscriber po natin. So yun, yung ating YouTube channel, i-info ko lang po pala, is about coin review and updated pricing po ng mga barya na umiikot po sa ating sirkulasyon. So mas maganda yung ganito mga coins kasi advantage po para sa atin to. Yung mga iba na nagsisimula is pwede silang mag-hunt through sukli ng mga sinusukli po sa kanila. So yun mga boss, nung nakaraang content po natin, yung last content natin, si Bossing nakabili po siya ng 2005 na piso. So sabi ko sa kanya is pasahan niya ako ng video if ever po na dumating po sa kanya yung barya. So ito po yung video na ipinasa po sa atin ni Bossing. So ito po. Magandang gabi po. God bless po sa lahat. May dumating po tayong parcel galing ng Lanao del Norte. Ito po ay ang 1 piso 2005. I-unboxing po natin. Salamat nga pala kay Sir Mac dahil po siya po ang nagturo sa akin kung saan ko mabibili ang 1 piso 2005 galing Lanao del Norte. Bubuksan po na po natin. Ito po 2005. Maganda pa naman condition niya. Pwede pa ilagay sa frame. Ayan po 2005. Salamat nga pala sa iyo, Sir Mac. So yun Bossing, masasabi ko lang doon sa 2005 na na-purchase ni Sir is ang ganda yon. And nagpasalamat po siya dun sa atin kung na yon. Sabi niya nga po is salamat daw po dun sa pagtulong ko sa kanya na makapag-purchase nung 2005. So thank you rin sir sa suporta na ibinibigay nyo. So medyo nako-confuse siya kasi napakarami palang variant ng piso. So, una nating itakal mga koy sa mga bago pa lang at gustong magbuo ng variant ng piso. So, stay tuned tayo dito and magbigay na rin tayo ng price if ever tingnan nyo po yung mga variant na sa ganun po kung kayo po mismo ay magbubuo is hindi kayo malilito syempre. So, unang-una mga koys, ang non-magnetic natin na barya is from 1995 hanggang 2003. So, dyan po naghahati yung non-magnetic and sa magnetic. And 2003 to 2017. So, ilang piraso po ba yan? 1995, 1996, 7, 8, 9, and 2000, 2001, 2002, 2003. So, 9 pieces lang po. So, itong nasa harapan nyo, na sinasabi kong variant, is medyo marami. In fact, kulang pa nga ito. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, 19 pieces na po sa non-magnetic pa lang.
So kung iisipin po nating mabuti, para ka na pong nakabuo nito ng isang set ng frame. Halos isang set. Kasi ang isang set natin is ganito, mga boss. Yan. So ito po yung isang set natin. Yan. So makikita nyo, medyo alanganin, dali lang. Yan. So makikita nyo mga bossing. Yan. So bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9. So dito pa lang yung sinasabi ko na non-magnetic. So the rest, ito po, mga magnetic coins na po ito. So yan, makikita nyo. So yung binilang natin is 19 pieces. So ito hanggang 2017. So mag-i-exceed siya, lalagpas siya hanggang dito. So ito mga NGC coins na to. So isa-isahin natin mga boss para at least sa ganun hindi po tayo malilito kung if ever po na magbuo tayo. Then magbili na rin tayo ng additional price kung meron po. So unang-una mga ka-coins, ito yung ating 1995. So ito po. So i-zoom po natin ng konti, liwanagan natin, timplahin natin yung kanyang texture. Yan, para makita nyo po yung variant po. So ito po ay almost uncirculated. So makikita nyo po. So wala po siyang tama. So wala po siyang mga halos scratches. So sa mga bago, sa mga nagsisimula, mga boss, wag kayo malilito So yan, kumuha po kayo, mag-list down po kayo ng possible na pwede nyong i-add if ever po na mag-hunt po kayo. So first, ito po 1995 na normal lang po. So next po natin 1996. So makikita nyo mga coins yung ating mga barya is nakikita nyo naman napakaganda. So bigyan natin ng price yung mga ganito. Yung mga ganito mga coins, pwede nyo siyang ibenta ng 50 pesos each. Kung ganito kagaganda, ulitin ko po yung condition po hindi po siya circulated dapat. So ganito po dapat kaganda. So mabibenta nyo siya ng mga ganong halaga, 30 to 50 pesos. Depende po sa kondisyon ng barya. So yan, sa mga nagtatanong kung ako po ay naghahanap ng mga ganitong barya, abay opo. So may papakita po tayong isang variant pa rin po na missing pa rin natin na non-magnetic. So ito po, yan. So makikita nyo dyan mga coins, yan po yung tinatawag nilang frosted coin. So yan po, frosted po siya, para nag-yellow yung pinaka-texture niya. And then makikita nyo para siyang yellowish. Yan. Yan po yung isang katangian ng isang frosted na barya. So yan, hinahanap ko po yan. 1996 na ganyan po yung kanyang texture. So wag po tayong tumingin sa kanyang year lang. So tignan nyo po yung kanyang kondisyon. Makikita nyo po 1996 na frosted. So hindi po tayo naghahanap ng circulated mga coins So kung makikita nyo sa last na pinakita natin is 1996 po siya, pero napakaganda rin po ng kanyang kondisyon. Halos wala siyang scratches and mga dents. Yan. So yan, mga ganyan mga coins. Kung meron kayong ganyan, pwede ko po sa inyong bilhin ng 250. Kung meron po kayo, ulitin ko 250. Bakit ko binibigyan ng ganong kagandang presyo? Kasi napakatagal ko na pong hinahanap yan. Actually, since nung nag-umpisa pa lang ako na magbuo ng variant, hinanap ko na po yan. Luckily, isang tao lang po yung nakitaan ko ng ganyan, but then hindi niya po binebenta. So hindi naman natin pwedeng pilitin yung mga taong hindi ayaw. Siyempre hindi naman tayo ganun. So kung meron po kayo niyan, pasa nyo po sa akin mga koys. Tingnan po natin yung kondisyon ng barya na aking pinakita dyan. So yan mga koys, sa mga nalilito, tingnan nyo po yung kondisyon ng barya. So kung matagal na po tayo dito sa ating YouTube channel, masasabing nyo po o malalaman nyo po na ako po ay hindi bumibili ng mga old coins. Yan, ulitin ko po, old coins, hindi po tayo bumibili niyan. At hindi rin po tayo bumibili ng circulated coin, lalo na't hindi natin hinahanap. Pero kung 2009 na die 3, kahit circulated po, at 1998 na 5 piso na may mint mark,
So, yun. Bibili natin yan kahit circulated pa yung kondisyon yan. So, yan ang maliwanag po yan. So, dumako na po tayo dito sa ating 1997. Yan. So, ito po. So, ito mga kuya, para hindi kayo malito. Tingnan niyo po itong ating 1997. So, ito po, makikita nyo, napakaganda pa rin po ng kanyang kondisyon. So, tanggalin natin sa capsule para maipakita ko po sa inyo na maganda po yung kanyang kondisyon. So, medyo, ito. Yan, kasi medyo may mga scratches yung natin. So, yan So, makikita nyo po mga coins is maganda po yung kanyang texture o pinaka-kondisyon. Yan. So, meron po nitong isang variant. So, ito po yung normal ko na 1997 and ito po yung isa sa pinaka masasabi kong may price na coin. Yan. So, ito po yung isa. Tanggalin po natin sa kanyang capsule din. So, yun. Mapapansin nyo mga coins naka-capsule po lahat ng barya natin para protektado. So, ito po yung ating frosted na 1997. So, makikita nyo. So, yan Yan, makikita nyo yung pinaka-frost niya. So, hindi mo siya masasabing bago lang. So, yan makikita nyo yung pinaka-frost niya. Yan. So, ito po. Nabili ko po ito sa halagang 200. Yan. So, napakaganda po ng kanyang kondisyon. So, kung meron po kayong mga ganito, lower year na frosted. So, yun. Ipakita nyo po sa akin, baka sakali magkasundo tayo, mabili ko po sa inyo. So, yan. Nakapagbigay na po tayo ng 4 na 1997 pa lang. 4 mula 1995 to 1997. So, ito po yung ating 1998. So, makikita nyo po, maganda rin po yung kanyang kondisyon. May mint luster po. Mint luster po yung tawag sa sa umiikot-ikot na yan. Ayan po, nakikita nyo po. Mint luster po ang tawag po dyan. Yan. So, meron po tayong isang coins na mas maganda po dyan. Ito po. Frosted naman po. Yan So, makikita nyo mga coins, 1998 na frosted. So, harap-likod po yan. So, hindi nyo lang masyadong makita kasi nga po naka-capsule. So, tanggalin natin para mas makita po ninyo na frosted po siya. So, yan. So, yan Yun po. Ayan po. Makikita nyo po yung kanyang kinang o liwanag. Yan. So, yan mga coins kung meron kayo mga ganito, lalo na from 1995 to 1998. Ayan binigyan ko kayo ng tamang year na ganyan yung kondisyon. So, yun. Ipasa nyo po sa atin. So, meron na po tayong 1995, 1996. So, kulang po tayo ng 1996 na frosted. 1997 na normal and frosted. 1998 na normal and frosted. Coin yan. So, next po natin, ito is itong 1999 natin. So, yan. So, normal lang po siya. So, ito po yung frost. Yan po. Yan, makikita nyo naman po. Frost po yan, mga bossing. Yan. So, makikita nyo. Yan harap-likod po yan, frost. So, yung mga ganito mga coins, pwede nyo siyang ibenta ng 50 pesos. Kung ganito kaganda, pwede nyo po siyang ibenta ng 50 pesos. Yung mga ganito naman, mga bossing, mga ka-coins, is medyo mababa lang po ang halaga nito. Pwede pong 10 piso hanggang 20 pesos. Basta ganito kaganda yung kondisyon. So, yung next po natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8 na po tayo. So, next po natin is itong year 2000. So, makikita nyo sa year 2000 po natin is para ka nananalamin. Yan. Ito po yung first part po natin. Yan. Uy, nahulog pa nga. So, ito po. Yan, year 2000. So, next po natin. So, apat na variant po itong ating year 2000. So, next po natin ito po. Yung reverse frost kung tawagin. Ay, reverse frost pala to. Sorry. Ayan po.
Makikita nyo po yung pinaka-frost niya is nasa likod po. Ayan po, may maliit na nag-yellow. So, yan po. So, yung overst part po niya o pinakaharap po niya, kung makikita nyo is wala po siyang katangian ng frost. Yan. So, ito po ay tinatawag kong year 2000 na reverse frost. Kasi yung likod niya lang po yung may frost. So, next po natin, ito po. So, yan. Ito naman po yung tinatawag ko na year 2000 na overst frost. Yung harap niya lang po yung may frost. So, yung likod niya po is normal. Ayan po, makikita niya po. Wala po siyang bahid ng frost. So, yan. So, medyo nasashock siguro yung iba nag-collect ng variant. So, next po natin is itong frosted naman po. O yung harap po and likod niya is frosted. Overst and reverse. So, yan, makikita niyo po. Frosted po yung harap and then yung likod, same po. Yan po. So, 4 na variant po pala itong ating year 2000. Yan. So, next po natin mga coins is itong ating year 2001. So, yun. Ito po yung merong luster effect kung tawagin. So, medyo bago pa rin po siya. Halos parang nananalamin ka dito sa barya na to. Mga bossing no? Kita nyo naman po. So, 2001 na normal. So, kita nyo yung likod niya. So, ito rin po yung frost naman po. Frosted. So, harap po. And then yung likod. So, itong mga ganitong mga barya mga coins is bibihira na lang po kayong makakita ng ganito. So, swerte pa rin tayo. Nakakabili tayo ng mga ganitong agaganda na barya. So, next po natin is itong 2002. So, yung overst part niya, kung mapapansin nyo, normal lang po. And then yung likod, normal lang din po. Then, next po natin sa 2002, mga guys, may 3 akong variant dito. So, next po natin is itong overst frost. So, makikita nyo, yung pinakaharap po niya is frost. Yan po. Yung pinakalikod niya po is may frost din po. Medyo luster effect kung tawagin. So, next po natin, ito po. Yung ating 2002 pa rin. So, yun. Sa harap po niya is wala pong, may frost po. Then sa likod is normal. Kita nyo naman po. So, yan po. Ito po yung ating frosted. Ito po, yan. So, harap likod po yan mga coins. So, may 3 variant po tayo. And then dito sa ating 2003, so yun, makikita niyo po sa ating harap is, so yun po, may dumating na tao, may delivery. So ito kung mapapansin niyo mga coins, may luster effect po siya, yung ating 2003. So makita niyo, hindi po siya frost kasi yung frost po mga coins is, hindi niyo po makikita yung inyong reflection. So, yan o. Kita niyo naman para kayo nananalamin. And then, dito po sa part na to, so, makikita niyo po, ito po yung kanyang frosted. Yan. So, ito po. Harap likod po. Frosted po yan. So, yan mga coins Kung meron kayo ng mga variant po na magaganda, frosted, lalo na yung from 1995. So, sulat po ninyo, 1995 hanggang 1998 na frosted katulad po ng mga naunang barya. So i-submit nyo po sa akin, pwede ko pong bilhin ng 300 each. Kung ganun po kaganda uulitin ko po kasi marami pong hindi po nakakakuha po nung sinasabi ko na circulated and then frosted. So tumitingin lang kayo sa year. So wag pong ganun. Kasi mag-end up lang tayo baka magtampaway sa akin at sabihin ko po sa inyo na hindi po ganyan yung aking binibili. So, intindihin po natin mabuti yung content. So, yun sa mga matatagal na dito sa ating YouTube channel. Alam nyo naman po yan, hindi po tayo bumibili ng mga circulated coin. Lalo na kung hindi po yun yung sinasabi ko na 2009 na day 3. So, yun. At sa mga veterans na rin po dito sa ating YouTube channel. Alam nyo naman din po yan na ang binibili po natin is yung mga magagandang barya. Katulad po nito. Ito 1995 natin na kita nyo na po almost brilliant, parang kalalabas lang po ng bangko. So makikita nyo naman po yung condition mga coins. Hindi naman po tayo basta-basta lang namimili ng barya. So sa paglilinis na sinasabi nung nag-comment
So, yun. Sabi ko nga po sa inyo, so ako, nagre-recommend lang po tayo ng ganon doon sa mga ka-coins po natin na hindi talaga mapigilan na maglinis. But then, sa akin po, sa part ko po, hindi po talaga ako naglilinis ng barya. Kung may dumarating man po akong coins, pinupunasan ko lang po yun ng bulak or kahit anong malambot na cotton. So yun lagi kong pinapakita pag nag-unboxing ako, yung aking mahiwagang basahan. So yan, makikita nyo mga coins. So, yung ating year 2000 na semi-hard to find. So semi-hard to find po ito. So maraming mga ka-coins natin ang may mga ganito. Year 2000. But din, yung condition nito, mga coins, makikita nyo napakaganda. So galing po ito ng roll. Nakita nyo naman po yung condition niya. So yan o. Year 2000 po. So makikita nyo sa mga coins natin is ito po, katulad po nito 2015. So makikita nyo common po yung pinaka-year niya, but then naka-capsule pa rin. Pero kita nyo po yung pinaka-gitna niya is ayan po, rose gold halos. And ito po yung ating BU na 2015. Yan. So sa mga veterans, alam nyo naman po yan, sa mga matatagal na dito sa ating YouTube channel. So hindi po tayo namimili ng mga barya na circulated. Alam nyo naman po yan. Siyempre, bakit ko po kukunin yung mga ganong barya is anong gagawin po natin doon? Di po ba? Kahit naman din po kayo, kung bibili po kayo, lalo na't hindi hard to find, naman po tayo bibili ng ganon mga bossing. Ayan po. So medyo malabo Ayan. So tingnan nyo mabuti mga coins yung kondisyon ng mga barya. So yan. Ganda lahat sila. So yun mga coins kung meron kayo ng mga barya na ating tinalakay ngayong content na to, so submit nyo po sa atin, tingnan po natin. So sa mga nakakaalam na sa ating FB account, so yun po, basa nyo lang po sa akin, tingnan po natin. So keep on comment lang po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our YouTube channel na sa ganon mag-i-updated po tayo sa mga lumalabas na bagong variant ng coin. So yun bossing, sana hindi ka na malito and sana mabuo nyo po yung series na ating hinahanap. So yun ito po yung mga nag-comment po dun sa ating last content. So ito po. So yun po mga coins thank you sa mga solid commenter natin and solid subscriber po natin. Keep on comment lang po and please paki-like na rin po yung ating content. So yun sa mga meron po nung mga tinalakay natin. So, yun, ipasa sa video lang po sa atin. So, next topic po siguro, italakay po natin yung mga remaining variant po nung ating 1 piso. Napakaganda po nung series ng piso kasi napakadami po niyan. At the same time, hindi po tayo mag-atubili na mag-keep kasi lagi pong nakikita po natin yan. So, napaka-easy para sa atin na makakuha po niyan. So, yan mga coins kita-kits tayo sa mga susunod na content. And then, yun, keep on hunting lang. Huwag po tayong tamarin. So, makakabenta po tayo niyan. And then, syempre, panoorin po natin mabuti yung content. So, yun, ingat-ingat lang po and God bless us all. Kita-kits sa mga susunod na content. Bye-bye.